Good morning! Araw ng Miyerkules ngayon at kinabukasan ay magse-celebrate na naman sila ng piyesta sa may lugar namin. Nararush na nga ako dyan dahil bisperas ng hapon pa lang ako nakapamili. Diba yung usual preparations, bisperas pa lang malambot na yung mga karne. Akala ko kasi talaga hindi na kami magpe-prepare sa bahay kaya chill-chill lang ako. Tapos kabira-bira sasabihin ni Master magluluto daw ako 75 kilos. Wala naman ako magagawa dahil may mga bisita daw siyang darating bukas. Kaya naman ang sabi ko sa kanya ay challenge accepted. Oh my God! Wow! Pag uwi ko nga ay dinatnan ko na lang itong mga fresh na karne dito sa aming dirty kitchen. Tignan mo nga naman at hindi pa nga nakahiwa itong mga karne. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at hiniwa-hiwa ko na rin itong mga to. Habang hinihiwa ko nga itong mga karne ay naglalaro na rin sa isip ko kung ano bang klaseng luto yung pwede kong gawin dito. At dahil favorite ko nga ang menudo, pork caldereta at pork kare-kare nga yung lulutuin ko dito. Pag kasi nagluluto ako ng maramihan ay hindi ko nakakain yung mga niluluto ko. Parang halos lahat naman yata ng nagluluto, ganun din yung mga sinasabi nila. Nagtatanong nga pala ako dyan kay Ate Ann kung tama ba yung cut size na ginagawa ko for caldereta. Nalalakihan nga raw siya sa mga cut size na ginawa ko kaya naman niliitan ko pa. Sabihin, tinipid. Ganyan. Yan. Kasi liliit pa to, pakukuluan pa. Ano nga bite size? Yan. Tinanong ko nga lang siya dyan pero yung gusto ko pa rin naman yung susundin ko. Char. Alam ko kasing pag pinapakuluan yung mga karne mga sis ay lumiliit, 'di ba? Hindi lang kasi ako familiar sa cuttings ng mga panghanda. Kaya yan na lang yung ginawa ko. After ko nga itong hinugasan ay tinimplahan ko na rin para mapakuluan ko na. Hinalo-halo ko nga itong mabuti gamit yung mga kamay ko. Syempre malinis yung mga kamay ko diyan ha. Gahol na rin kasi ako sa time para mag-marinate kaya talagang minasage ko na lang yung pork. After ko na matimplahan yung pork ay dito naman ako sa beef nag-marinate. Pagod na nga rin ako dyan pero ini-enjoy ko na lang talaga yung pagluluto. At yung pagiging dancer ko at the same time. Ganito kasi talaga ako pag nagluluto ako ng maramihan. Mini-make sure ko na okay yung mood ko para maging maganda yung kalabasan ng mga niluluto ko. Matapos ko nga matimplahan lahat ng mga minamarinate at pinapakuluan ay nagbihis na muna ako. Nakapagpahinga na ako dyan ng higit sa 1 oras kaya naman ang balikan ko tong dirty kitchen ay medyo malambot na rin itong mga karne. Buti na lang at super kalan yung mga gamit ko dito sa bahay kaya napadali talaga yung pagpapalambot ko ng karne. Ramdam ko nga na malapit na rin akong matapos kaya naman napa-concert na rin ako. Hindi na rin kasi ako magagahol dyan dahil malambot na nga yung mga karne. Bukas nga ay gigising na lang ako ng maaga para igisa na lahat ng mga niluto ko. Bali, 4 na klase lang ng ulam yung niluto ko for tomorrow. Hindi ko na rin kasi kakayanin kung magdadagdag pa ako. Tinanong din naman ako ni Master kung kailangan ko ba ng mga makakatulong sa pagluluto. Ako na rin naman kasi yung nag-decide na ako na lang. Total nandyan naman si Ate Ann at yung 2 kapatid ko. Ang kailangan ko lang naman talaga ay mga tagabalat, tagahiwa at tagahugas. And the rest is kayang-kaya na ng aking power. Char. Bali magluluto ako ng pot roast beef, sisig, pork caldereta, and kare-kare. After ko nga sa dirty kitchen ay dito naman ako sa loob ng bahay naglinis. Matapos ko nga malinisan na itong bahay ay problema ko na lang kung paano ko matatanggal yung amoy ng mga pussycat ko. Less than 20 cats na rin kasi itong mga to kaya may mga times talaga na maaamoy mo sila. Sila na rin kasi yung nag-occupy dun sa isang kwarto namin dito mga sis. Kaya kapag binuksan mo yung pintuan nun ay talagang mangangamoy yung buong bahay. Pwede ba? Ha? Ikaw, nanganganak ka ng nanganganak. Ha? Nanganganak ka ng nanganganak. Pwede ba? Pwede ba? Pahingayin mo yung matras mo. Girl, ano ba? Ano bang plano mo? Nagpa-family planning ka ba? Dito nga pala sa amin ay pinagbabawal nila yung pagligo pagkatapos mong magluto. Kaya nag-half bath na lang ako. After nga niyan ay natulog na rin ako dahil maaga pa ako bukas. Hindi ko na nga na-videohan yung mga ganap dahil sobrang busy na. Pero eto na nga pala yung mga outcome ng mga niluto ko. Dito ko na nga lang sila pinaayos sa may bahay kubo namin sa labas para hindi na makalat sa loob. Ayan ang ating pork caldereta, pot roast beef, crispy kare-kare,
pot roast beef with mushrooms alongside. At eto nga pala ang ating sisig. Eto talaga yung pinakamatagal na i-prepare mga sis dahil nga inihaw pa and all. Bukod nga sa mga nakahanda sa may bahay kubo ay meron pa tayong mga extra ulam dito sa loob ng bahay. Akala talaga ng mga bisita namin nagpa-cater kami at nagtatanong pa nga kung saan kami umorder. Nakaka-flatter sa mga nagluluto yung masabihan na masarap yung mga niluto mo. Dahil worth it talaga yung mga naging pagod mga sis. Dahil nga dito sa ating luto serye ay mukhang magkakaroon tayo ng negosyong pagkakaabalahan. May mga nagtanong na rin kasi kung magkano ba yung ganito kung magpapa-order ako. Di ko nga alam yung isasagot ko dahil pag-aaralan ko pa yung costing. After ko nga magluto at mag-estima ng mga bisita, itong paglilinis na naman nga yung inatupag ko. Buti na lang talaga nandyan si Ate En. At sobra nga itong naging pagod namin ngayong araw dahil tuloy-tuloy nga yung mga bisita at alas 10 na nga ng gabi nung natapos kami. Yun lang mga sisi. Good night!